Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na issue na kailangang malaman ng bawat Pi network user, lalo na tayong mga Pinoy crypto enthusiast. Alam mo ba na halos kalahati ng mga nodes ni Pi network ay nasa bansang Vietnam? Oo, tama po ang narinig mo. At dahil dito, maraming eksperto ang nag-aalala na baka maapektuhan ang decentralization ng buong sistema. Ang decentralization ay isa po sa mga pinaka-importanting prinsipyo dito sa mundo ng crypto. Pero kung isang bansa lang ang halos may control sa buong network, hindi ba nawawala na ang essence ng pagiging decentralized? At hindi lang yan, may banta rin ng legal na problema mula mismo sa gobyerno ng Vietnam na nagiging malaking issue para sa hinaharap ni Pi Network. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Coin Central. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit halos lahat ng nodes nitong si Pi Network ay nasa bansang Vietnam. Ayon sa mga bagong datos, sa kabuang 319 na nodes ni Pi Network sa buong mundo, 154 dito ay nasa Vietnam. Ibig sabihin ay nasa 48.2% ng lahat ng nodes ay hawak po ng Vietnam. Sa 76 nodes na currently connected sa network, 33 din ay mula pa rin sa Vietnam. Ayan, bansang Vietnam. Pero teka lang, ano nga ba ang node? Ang node ay parang isang server o computer na konektado sa network ni Pi. Sila po ang tumutulong para mapanatiling gumagana, ligtas at saka decentralized ang buong sistema. Parang sila ang mga bantay ng Pi network. Ngayon, ang problema ay ganito. Kung isang bansa lang ang halos may hawak ng mga bantay na yan, parang sila lang din ang may control sa buong community. Hindi na ito pantay at hindi na rin ito tunay na decentralized. Ngayon is paano po naapektuhan ang decentralization ni Pi Network? Ang pangako ni Pi Network mula pa sa simula ay isang decentralized network kung saan lahat ay may pantay-pantay na chance na makilahok or makijoin. Pero dahil po sa pagkakaipon ng nodes sa bansang Vietnam, nawawala na po ang global balance. Kung ang Vietnam lang ang may halos kalahati ng mga node, mas malaki po ang posibilidad na sila rin ang makontrol sa mga desisyon or updates sa system. Pwede rin itong magresulta sa mas mataas na chance ng manipulation or favoritism. Ang mas malala, kung biglang magkaroon po ng blackout or cyber attack sa bansang Vietnam, baka po ma-paralyze itong si Pi Network. Walang backup mula sa ibang bansa dahil kakaunti lang ang nodes sa labas ng Vietnam. At syempre, pag naapektuhan ang network, apektado rin ang value ni Picoin, pati ang tiwala ng community syempre. Ngayon is ano naman po ang mga legal na panganib na kinakaharap ni Pi Network sa bansang Vietnam? Isa pang delikadong usapin ay ang mga bagong batas sa Vietnam na tumutok sa mga digital assets tulad po ni Picoin. Sa kasalukuyan ay ipinagbabawal po ng gobyerno ang paggamit ng mga crypto gaya ni Pi bilang pambayad o payment method. Kapag gumagamit ka ng Pi para magbayad sa bansang Vietnam, pwede kang maharap sa multa o legal na kaso. Hindi lang yan. Ang Ministry of Finance ng Vietnam ay nagsasabi na ang lahat ng crypto operations ay dapat hawakan lang ng mga licensed entities. Ibig sabihin ay kung hindi ka po rehistrado, pwede kang maban o ipa-stop ng gobyerno. Ang mga operator at saka node managers ni Pi sa Vietnam ay nanganganib na maapektuhan
Kapag tinamaan sila ng regulasyon, babagsak ang koneksyon ng mga nodes, babagal ang sistema ni Pi at maaaring magkaroon ng seryosong downtime. Noong 2023 pa lang, iniimbestigahan na ng Vietnam authorities itong si Pi Network tungkol sa transparency at legality ng business model nito. Lumabas na may mga duda sa sustainability at compliance ng project. Ngayon is ano po ang problema sa token distribution at control ni Pi Network? Ayan, bukod po sa issue ng codes, issue ng nodes, may isa pang malaking problema. At ito po ay ang control ng Picoin supply. Yan, or ang supply ng Picoin. Ayon po sa PiScan, higit 60.7 billion na Pi ang hawak pa rin ng Pi Foundation. Sa 100 billion total supply, ibig sabihin nito ay 60% pa ang kontrolado ng core team. Kung isang maliit na grupo lang ang may ganito kalaking bahagi ng coin supply, nawawala po ang concept ng economic fairness. Dagdag pa dyan, dalawa lang ang validator nodes ng buong Pi network at pareho pa itong kontrolado ng Pi core team. Ang validator nodes ay may kapangyarihang mag-approve ng transactions sa blockchain. Kung dalawang tao lang ang may access dito, paano magiging transparent ang buong system? May mga chismis pa na may nangyayaring insider selling. Ibig sabihin ay may posibilidad na ang mga nasa loob ng project mismo ay nagbebenta ng Pi ng palihim or pasikreto. Hindi pa ito kumpirmado pero nakakabawas ito sa tiwala ng community. Yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, una, kung may masamang mangyari sa mga nodes sa bansang Vietnam, posibleng magkaproblema po sa access at speed ng network ni Pi. Pwede tayong makaranas ng delay sa mga transaction o hindi makapag-login sa app. Pangalawa, kung mawalan po ng tiwala ang global community sa Pi dahil sa sobrang centralization at legal risk, bababa po ang perceived value ng Picoin. At bilang mga umaasa na balang araw ay may value ito, tayo ang unang matatalo. At syempre, kung hindi nila maaayos ang transparency sa token distribution at saka validator access, baka masira po ang buong imahe ni Pi bilang isang fair crypto network. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, malaki pa rin ang potensyal ni Pi Network. Marami itong loyal users at isang magandang layunin na bigyan ng crypto access ang mas maraming tao sa buong mundo gamit lang ang cellphone. Pero hindi po sapat ang magandang hangarin. Kailangan nila ng aksyon. Dapat maglagay po si Pi Network ng mas maraming nodes sa iba't ibang bansa. Kasama na po sana ang Pilipinas. Kailangan din nilang gawing mas transparent ang token economy at saka validator governance. At bilang mga Pinoy, kung gusto nating makinabang sa crypto revolution, dapat tayong maging mapanuri. Huwag po tayong basta-basta magtiwala kung walang transparency. Kaya mga ka-crypto, bago po tayo mag-full support kay Pi, tanungin muna natin, decentralized pa ba talaga ito? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.